Pinagbintangang magnanakaw at pinalayas ng biyenan na parang kriminal, habang nakaluhod si Amara sa sahig at tinitiis ang pang-aalipusta. Masayang pinaghahati-hatian ng kanyang biyenan at bayaw ang mga alahas, pinagtatawanan ang kanyang niyurakang dangal. Ang mga dukhang tulad mo ay malas lang. Lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Si Javier, ang mahinang asawa, ay itinapon ang kanyang maleta sa kalsada nang walang awa. Ngunit, kakasimula pa lang ng palabas. Inilabas ni Amara ang sikretong USB mula sa kanyang pumanaw na biyenang lalaki. Ibinubunyag ang video ng kanilang maruming plano sa malaking screen. Ang mga mapagpanggap na muka ay biglang namutla sa takot. Tumayo si Amara, itinapon ang kahinaan at may nag-aapoy na matang nagpahayag. Hindi ko kailangan ng lason na pagsasama. Babawiin ko ang lahat ng ninakaw ninyo sa aking pagkatao. Lantad na ang katotohanan, pero hanggang saan ang magiging kabayaran ng pamilya ni Javier sa malupit na paghihiganti ni Amara? Ang unang bumungad kay Amara, pagbaba niya mula sa kanilang silid, ay hindi ang karaniwang katahimikan ng kanilang sala, kundi ang malakas na hagulgol ng kanyang biyenan na si Dolores. Ang tunog na yon ay tila isang punyal na humiwa sa payapang hapon. Isang tunog na nagpabilis ng tibok ng puso ni Amara bago pa man niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nakatayo sa gitna ng sala si Javier, ang kanyang asawa, na balisang napapakamot sa ulo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa nakaluhod niyang ina sa sahig patungo kay Amara na ngayon ay nasa paanan na ng hagdan. "Mama, ano po bang nangyayari?" tanong ni Amara. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Itinaas ni Dolores ang kanyang muka. Puno yun ng luha, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, na para bang kinakapos siya ng hininga. Itinuro niya ang isang nanginginig na daliri kay Amara. Ang akusasyon sa kanyang mga mata ay mas matalim pa sa kahit anong salita. "Ikaw," sigaw ni Dolores, ang boses ay basag sa pag-iyak. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, tinanggap ka namin sa pamilyang ito. Itinuring kang tunay na anak, tapos ito ang isusukli mo sa amin. Pagnanakawan mo kami." Napatanga si Amara. Ang mga salita ay tila hangin na hindi niya kayang hawakan. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan." "Huwag ka nang magkunwari, Amara." Sabat naman ni Katrina, ang kapatid ni Javier, na biglang lumitaw mula sa kusina. Lumapit ito sa kanilang ina at marahang hinaplos ang likod nito. Ngunit ang mga matang ipinukol niya kay Amara ay puno ng galit at pagkasuklam. "Nakita na namin ang mga alahas ni Mama, ang mga gintong pamana pa sa kanya ni Lola. Wala na." Sinundan ni Amara ng tingin ang itinuro ni Katrina. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid, nakabukas ang antigong kahon ng alahas ni Dolores. At sa loob nito, wala na ang kumikinang na mga kwintas at pulseras na madalas ipagmalaki ng kanyang biyenan. Ang natira na lang ay ang pulang telang sapin nito, isang tahimik na saksi sa isang krimen na ibinibintang sa kanya. Pero, paanong... Nagsimulang magsalita si Amara, pilit na inaalala kung may ibang taong pumasok sa bahay. Siya lang at ang biyenan niya ang naiwan kaninang umaga. "Paanong nawala?" Putol ni Dolores sa kanyang sasabihin na may kasamang mapait na tawa. "Ikaw lang ang kasama ko dito sa bahay buong araw, Amara. Sino pa ba ang gagawa nito?" "Hindi po ako," mahinang sagot ni Amara. Umiling-iling ang ulo. "Mama, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang gawin yan." "Sinungaling," sigaw muli ni Dolores, lalong lumakas ang pag-iyak. "Javier, anak, ang asawa mo, ninakawan niya ang sarili niyang ina." Lahat ng mata ay napunta kay Javier. Ang lalaki ay tila isang posteng natigil sa gitna ng isang bagyo. Tumingin siya kay Amara. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pagkalito at sakit. May bahid ng pagsusumamo sa kanyang tingin na para bang hinihiling niyang bigyan siya ni Amara ng isang madaling sagot. Amara, sabihin mo sa akin, nagsimula si Javier. Ang boses ay halos pabulong na. May kinuha ka ba? Umiling si Amara at naramdaman niya ang unang patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Wala, Javier. Wala akong kinuha. Alam mo yan. Biglang huminto sa pag-iyak si Katrina at lumuhod sa tabi ng kahon ng alahas. Kinunutan niya ang noo na para bang may masusi siyang hinahanap. Teka, ano to? Anya. At pagkatapos ay maingat na dinampot ang isang maliit na bagay na kumikinang mula sa gilid ng carpet, malapit sa paanan ng mesa. Itinaas niya ito. Isang maliit na hikaw na may perlas. Ikaw ni Amara. Diyos ko, Mama! Bulalas ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat. Ito yung hikaw ni Amara. Nahulog siguro niya habang binubuksan ng kahon. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Amara. Tiningnan niya ang hikaw. Pagkatapos ay ang mga mukha ng kanyang biyenan at hipag. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata. Isang kislap na agad nilang tinakpan ng panibagong pag-iyak at galit. Isa itong patibong at nahulog siya rito nang walang kalaban-laban. Tumingin siya kay Javier, naghahanap ng kahit kaunting pagdududa sa mga mata nito para sa kanila, kahit kaunting tiwala para sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay lalong nagpadurog sa kanyang puso. Ang pagkalito sa mukha ni Javier ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigo. Lumapit ito sa kanya. Sa isang saglit, umasa si Amara. Umasa siyang hahawakan nito ang kanyang kamay. Ipagtatanggol siya at sasabihing, kilala ko ang asawa ko. Hindi niya ito magagawa. Pero hindi iyon ang nangyari. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay hindi mga salita ng pagtatanggol. Ang mga ito ay mga salitang tila mga pira-piraso ng bubog na unti-unting tumutusok sa natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Amara Bong, pakiusap. Mahinang sabi ni Javier. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa mga mata niya. Kung may problema ka, kung kailangan mo ng pera, sana sinabi mo sa akin. Matutulungan naman kita tayo. Bawat salita ay isang dagok. Hindi siya nagtatanong kung totoo ba ang bintang. Ang ipinapalagay na niya ay nagkasala siya at ang hinahanap na lang niya ay ang dahilan. Para kay Javier, tapos na ang usapan. Ang kailangan na lang ay ang pag-amin niya. Naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang pag-iyak ni Dolores at ang mga paratang ni Katrina ay masakit. Pero wala itong sinabi sa sakit na dulot ng pagtataksil na nakikita niya ngayon sa mismong taong pinangakuan niyang makasama habang buhay. Javier, bulong ni Amara, ang boses niya ay halos hindi na marinig. Hindi ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Javier. Ang tunog ng isang taong pagod na sa gulo. Tumingin ito sa kanya at sa wakas, ibinigay nito ang huling hatol, ang mga salitang tuluyang wawasak sa kanya. Amara, sabihin mo na lang ang totoo para matapos na to. Para matapos na to. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Hindi para malaman natin ang totoo. Hindi para mapatunayan mong wala kang kasalanan. Kundi para matapos na to. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pagbabalik ng katahimikan, kahit pa ang kapalit niyon ay ang dignidad at pangalan ng kanyang asawa. Parang may nabasag sa loob niya. Hindi ang mga alahas na ginto, kundi ang puso niya. Ang huling hibla ng pag-asang kakapitan niya, ang paniniwalang sa huli ay mananaig ang tiwala ng kanyang asawa, ay biglang naputol. Ang mga luha na kanina'y pinipigilan niya ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito mga luha ng pagkalito. Ito ay mga luha ng malinaw at masakit na katotohanan. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya,
Ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang pamilya at ang nakita niya ay isang estranghero. Isang estrangherong mas piniling maniwala sa isang maginhawang kasinungalingan kaysa sa isang mahirap na katotohanan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng sala ng bahay na dapat ay sa kanya ring tahanan, naintindihan ni Amara na nag-iisa siya. Ganap na nag-iisa. Ang pag-akyat sa hagdan ay parang pag-ahon mula sa malalim na tubig. Bawat hakbang ni Amara ay mabigat. Tila bapasan niya ang buong bigat ng mga akusasyong ipinukol sa kanya. Ang tanging nagtulak sa kanya paakyat ay ang pagnanasang makatakas, kahit pansamantala lang, mula sa mga mapanghusgang mata sa sala. Pagpasok niya sa kanilang silid, marahan niyang isinara ang pinto. Ang mahinang pagklik ng seradura ay parang isang pader na itinayo niya sa pagitan ng kanyang sarili at ng magulong mundo sa labas. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng kwartong dati niyang itinuring na kanlungan, sa wakas ay huminga siya ng malalim. Ngunit ang hangin na kanyang hinigop ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay lalo lang nitong pinasikip ang kanyang dibdib. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig na pamamanhid na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang kama kung saan sila ni Javier ay sabay na nangarap, nagtawanan, at nangakong magkasama sa hirap at ginhawa. Ngayon, ang hirap ay dumating na at iniwan siyang mag-isa ni Javier para harapin ito. Ang kanyang isip ay naging isang malawak na karagatan ng mga alaala at isa-isang lumitaw ang mga anino ng kahapon. Naalala niya ang unang taon niya sa pamamahay na yon. Sinubukan niya ang lahat. Ginawa niya ang lahat para makuha ang pagtanggap ni Dolores. Isang hapon, buong pagmamalaki niyang inihain ang paboritong ulam ni Javier, ang sinigang na baboy, na itinuro pa sa kanya ng sarili niyang ina. "Masarap ba, Ma?" tanong niya noon kay Dolores. Ang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Tiningnan lang ni Dolores ang kutsarang isinubo. Ngumuya ito ng dahan-dahan na, para bang sinusuri ang bawat sangkap. "Pwede na," sabi nito sa wakas, bago ibinaling ang tingin kay Javier. "Pero mas gusto mo pa rin ang luto ko. Di ba, anak? Yung tamang-tama lang ang asim." Isang simpleng komento, ngunit para kay Amara, isa yung malinaw na mensahe. Hindi ka karapat-dapat, hindi ka kailanman magiging sapat. At si Katrina ay mas tuso. Ang kanyang kalupitan ay nakatago sa matatamis na ngiti at pekeng pag-aalala. Naalala ni Amara ang isang beses na may dadaluhan silang mahalagang okasyon. Isusuot sana niya ang kanyang paboritong bestida, isang simpleng puting damit na regalo pa sa kanya ni Javier noong sila'y magkasintahan pa lamang. Habang nag-aayos siya sa harap ng salamin, pumasok si Katrina sa silid na may dalang isang tasa ng kape. "Wow, ate! Ang ganda-ganda mo naman dyan," sabi nito, lumapit sa kanya, at sa isang aksidenteng pagdulas, natapon ang maitim at mainit na kape sa mismong harapan ng kanyang damit. "Oh my God! I'm so sorry, ate," sabi ni Katrina. Ang kamay ay nasa bibig, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang katuwaan. "Hindi ko sinasadya." Wala nang nagawa si Amara, kundi palitan ang kanyang damit. Habang dinig na dinig niya ang mahinang pagtawa ni Katrina, paglabas nito ng silid. Ang mga alaala ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumipas sa bahay na yon, unti-unti niyang naramdaman na siya ay isang dayuhan, isang bisita na hindi kailanman tunay na naging bahagi ng pamilya. Maliban sa isa, sa gitna ng lahat ng kadilimang yon, may isang liwanag, isang mainit at mapagmahal na liwanag. Si Renato Reyes, ang kanyang yumaong biyenan. Agad na napuno ng init ang kanyang dibdib nang maalala ang mabait na mukha nito. Si Mang Renato, o Papa, kung tawagin niya, ang tanging taong nakakita sa tunay niyang pagkatao. Naalala niya ang mga hapon
Nasabay silang magkakape sa hardin habang dinidiligan nito ang mga paboritong rosas. Hayaan mo na ang iyong mama, Dolores, iha. Madalas sabihin nito sa kanya na para bang nababasa ang lungkot sa kanyang mga mata. Ganoon lang talaga siya. Pero alam ko, sa puso niya, natutuwa siyang ikaw ang napangasawa ng anak niya. Noon, pinaniwalaan niya iyon. Isang araw, habang pinagmamasdan siya ni Renato na nag-aayos ng mga halaman, ngumiti ito ng malawak. Alam mo ba, Amara? Ikaw ang tunay na biyaya sa pamilyang ito, sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. Binigyan mo ng bagong kulay ang buhay ng anak ko. Huwag mong hahayaang may sino mang mag-alis ng kulay na yan sa'yo. Ang mga salitang iyon ang naging kalasag niya. Sa tuwing nasasaktan siya sa mga patutsada ni na Dolores at Katrina, iyon ang kanyang inaalala. Ngunit ang pinakamalinaw na alaala ay ang huling pagkakataon na nakausap niya ito. Nakahiga na ito sa kanyang higaan, mahina na at hirap ng huminga. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sa kabila ng panghihina, mayroong kakaibang bigat at kalinawan sa mga mata nito nang tumingin ito sa kanya. Amara, makinig ka. Anito, ang boses ay halos pabulong na. Matapang kang babae, matalino, mabuti ang puso mo. Huwag mong kakalimutan yan kahit anong mangyari. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Pangako mo sa akin. Huwag kang papayag na tapakan nila ang iyong pagkatao, iha. Huwag kang papayag na tapakan nila ang iyong pagkatao. Ang mga salitang yon ay biglang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, kasing lakas ng isang kulog. Tila ba binigkas lang ang mga iyon sa kanyang tabi ngayon. Ang pagkatao niya. Iyon ang ginagawa nila sa kanya sa baba. Tinatapakan, dinudurog, hanggang sa wala nang matira. Ang alaala ng huling habilin ng kanyang Papa Renato ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa. At kasabay ng paggising na yon, isang panibagong alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang halos nakalimutan ng tagpo. Ang araw bago ito pumanaw, may ibinigay ito sa kanya. Isang lumang kahon na yari sa kahoy. Biglang napatayo si Amara. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa paligid ng silid. Hinahanap ang bagay na yon. At doon, sa ibabaw ng kanilang aparador, nakita niya ito. Ang maliit na baul na kahoy na nababalutan na ng alikabok. Isang tahimik na tagapag-alaga ng isang lihim na hindi pa niya nabubuksan. Naalala niya ang sinabi nito nang ibigay iyon sa kanya. Itago mo ito, Amara, at buksan mo lang. Buksan mo lang ito sa araw na pakiramdam mo ay wala ka ng kakampi at wala nang natitirang pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit sa aparador. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ito na ba ang araw na yon? Ito na ba ang sandali ng kawalan ng pag-asa na tinutukoy ng kanyang Papa Renato? Walang duda, ito na nga. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Mabilis siyang lumapit sa aparador at gamit ang isang silya, maingat niyang inabot ang maliit na baul na kahoy. Manipis ang alikabok na bumalot dito, isang patunay kung gaano na ito katagal na hindi nagagalaw. Habang pinupunasan niya ito ng kanyang palad, naramdaman niya ang pamilyar na ukit ng mga dahon at bulaklak sa takip nito. Isang disenyo na minsan nang pinuri ni Amara at sinabi ni Renato na ito raw ay kasing ganda niya. Dinala niya ang kahon sa kama. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang maliit na kandado nitong tanso. Isang mahinang tunog ng pag-angat ng takip ang bumasag sa katahimikan at bumungad sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at papel. Sa loob, dalawang bagay lang ang naroon. Ang una ay isang maliit na sobre na medyo naninilaw na sa katagalan. Nakasulat sa ibabaw nito, sa pamilyar na sulat kamay ni Renato, ang kanyang pangalan, Amara. Ang pangalawa ay isang bagay na moderno at hindi akma sa antigong itsura ng baul. Isang maliit,
Itim na USB flash drive. Hindi niya muna pinansin ang USB. Ang kanyang buong atensyon ay nasa sobre. Ito ay parang isang mensahe mula sa nakaraan. Isang tinig mula sa kabilang buhay. Dahan-dahan, sa sukdulang pag-iingat, binuksan niya ito. Sa loob ay may isang nakatuping papel. Habang binubuklat niya ito, ang bawat galaw ng papel ay tila isang bulong at sinimulan niyang basahin. Mahal kong Amara, kung binabasa mo ang sulat na ito, nangangahulugan na nangyari na ang isa sa mga pinakamalaki kong kinatatakutan. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na pakiramdam mo ay nag-iisa ka at wala ka ng pag-asa. Tulad ng ibinilin ko sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil alam kong may posibilidad na mangyari ito. Ngunit wala akong nagawa para tuluyan itong pigilan. Ang tanging nagawa ko lang ay ihanda ang isang pananggalang para sa'yo. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Kilala mo ako, Amara. Mahal na mahal ko ang aking pamilya. Mahal ko ang aking asawa at ang aking mga anak. Ngunit hindi ako bulag. Alam ko ang kahinaan ng asawa kong si Dolores. Alam ko ang kanyang pagiging sakim sa salapi. Isang kahinaan na sa paglipas ng mga taon ay lalong lumalala. Nakita ko kung paano kanya tingnan, hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang karibal sa atensyon at yaman ng aming anak. Hindi kita pinagdudahan kahit isang saglit, Amara. Nakita ko ang busilak mong puso mula pa noong una kang ipakilala sa amin ni Javier. Kaya't noong nagsimula akong manghina, nag-isip ako ng paraan para protektahan ka. Para protektahan ka mula sa kanila. Ang USB na kasama ng sulat na ito, naglalaman yan ng mga video. Ilang buwan bago ako tuluyang magkasakit, nagpakabit ako ng isang maliit at halos hindi mapansing kamera sa sala. Nakatago ito sa isa sa mga palamuti sa estante. Ginawa ko ito hindi para manmanan ka, kundi para bantayan sila. Umaasa ako, mula sa kaibuturan ng aking puso, na hindi mo na kailanman mapapanood ang mga ito. Umaasa akong habang buhay, mananatiling nakatago sa baul na ito ang sulat at ang USB. Ngunit kung ang pag-asa kong yun ay nabigo, gamitin mo ito, Amara. Gamitin mo ito bilang iyong kalasag at espada. Huwag kang matakot na ipaglaban ang iyong karangalan. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, mapatawad mo si Javier. Minsan, ang pag-ibig sa ina ay nakabubulag sa isang anak na lalaki. Mahina siya, ngunit alam kong mahal ka niya. Tulungan mo siyang makita ang katotohanan. Huwag kang susuko, anak. Ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata. Nasaan man ako, lagi kitang gagabayan. Nagmamahal, Papa Renato. Pagkatapos basahin ang huling salita, hindi na napigilan ni Amara ang paghagulgol. Ngunit hindi ito ang hagulgol ng isang taong talunan. Ito ay hagulgol ng pasasalamat, ng kaluwagan, at ng isang bagong tuklas na lakas. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib na para bang si Renato mismo ang kanyang kayakap. Hindi pala siya nag-iisa. Mula sa kabilang buhay, may isang taong naniwala at naghanda para sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang US. Ang munting bagay na yon ay hindi na lang isang piraso ng teknolohiya sa kanyang mga mata. Ito na ngayon ang sagisag ng kanyang pag-asa, ang susi sa kanyang kalayaan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop mula sa study table, binuksan ito at nanginginig na isinaksak ang USB. Ilang sandali lang, lumitaw ang isang folder sa screen. Ang pangalan ng folder, para kay Amara. Doble-click niya ito. Bumungad sa kanya ang napakaraming video files. Bawat isa ay may pangalan ng petsa at oras. Nag-scroll siya pababa. Hinahanap ang mga pinakabagong file. Pinili niya ang isang video na may petsa mula sa 2 araw na nakalipas. Nang mag-play ang video, nakita niya ang pamilyar nilang sala. Ang anggulo ay bahagyang mataas, mula sa isang estante, eksakto tulad ng sinabi sa sulat.
Nakita niya sina Dolores at Katrina na nakaupo sa sofa, tila seryosong nag-uusap. Idinikit ni Amara ang kanyang tainga sa speaker ng laptop. Kailangan na natin ng pera, Mama. Bukas na ang palugit nila. Dinig niyang sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng takot. Huminahon ka, Katrina. May naiisip na akong paraan. Sagot ni Dolores. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng kasamaan. Isang paraan para makakuha tayo ng malaking halaga at sabay na mapaalis ang amarang yan sa bahay na ito. Nanigas si Amara sa kanyang kinauupuan. Naramdaman niya ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang batok, pababa sa kanyang likuran. Ito na yon, ang patunay. Ang katotohanan na itinatago sa dilim ay ngayon ay nasa harap na niya. Naliligo sa liwanag ng screen ng laptop. Hindi niya na kailangang manood pa. Isinara niya ang video, ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Determinasyon. Isinara niya ang laptop at maingat na inilagay ang USB sa kanyang bulsa. Ang sulat ay muli niyang itinupi at ibinalik sa sobre. Hindi na ito isang liham ng paalam, kundi isang basbas. Isang pahintulot na gawin ang dapat gawin. Biglang, isang sunod-sunod na katok sa pinto ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Amara, boses ni Javier. Isang boses na puno ng pag-aatubili at pagsusumamo. Amara, mag-usap tayo, pakiusap. Sumuko ko ka na lang para sa kapayapaan ng pamilya. Napapikit si Amara. Ang mga salita ay pareho pa rin. Ang lalaki ay pareho pa rin. Ngunit ang babaeng nakikinig ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ang babaeng naririto ngayon ay hindi na mananahimik lang. Lumapit siya sa pinto, ngunit hindi niya ito binuksan. Dinikit niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito. Ang kanyang boses ay buo at hindi nanginginig. Umalis ka, Javier. Sa katahimikan ng malawak nilang kusina, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng refrigerator at ang pilit na pinapakalmang boses ni Dolores Reyes sa kanyang telepono. Ang kaninang pag-iyak at pagsigaw ay napalitan ng isang malamig na tensyon habang nakikipag-usap siya sa isang taong halatang kinatatakutan niya. Opo, naiintindihan ko. Sabi niya, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa marmol na countertop. Ang mga buko ng daliri niya ay namumuti. Gaya ng sinabi ko, makukuha ninyo ang pera. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon. Ang boses sa kabilang linya ay mababa, magaspang, at walang anumang bahid ng awa. Wala ng panahon. Ginang Reyes, ang usapan ay usapan. 200,000 bukas. O baka gusto mong dalawin na namin dyan ang maganda mong anak na si Katrina? Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Dolores. Napapikit siya ng mariin. Huwag! Mabilis niyang sagot, ang boses ay bahagyang tumaas. Huwag ninyong gagalawin ang anak ko. Sinasabi ko sa inyo, magbabayad kami. Bukas na bukas, hawak na niyo na ang pera. Siguraduhin mo lang, sabi ng boses. Dahil kung hindi, hindi lang pera ang sisingilin namin sa anak mo. Alam mo na ang ibig kong sabihin. At pagkatapos ay isang malakas na pag-click. Ibinaba na ang telepono. Nanatiling nakatayo si Dolores, hawak pa rin ang telepono na parang isang mainit na bakal na ipinapaso sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang ibinaba ito sa lalagyan at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kusina. Napasandal siya sa countertop. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang imahe ng kanyang unika hija, si Katrina, na sinasaktan ng mga lalaking walang mukha at walang kaluluwa ay biglang pumasok sa kanyang isip. Mama? Isang mahinang tinig ang bumasag sa kanyang masasamang panaginip. Paglingon niya,
Nakita niya si Katrina na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mamahaling makeup ay hindi na kayang itago ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang karaniwang kayabangan sa tindig nito. Napalitan iyon ng isang takot na pamilyar na kay Dolores. Tumawag na ba sila? Tanong ni Katrina. Ang boses ay nanginginig. Tumango si Dolores. Dahan-dahang itinuwid ang kanyang likod at pinilit na magpakatatag. Oo, simpleng sagot niya. Anong sabi nila? Halos pabulong na tanong ni Katrina. Lumapit ito at napahawak sa braso ng ina. Mama, natatakot ako. Huwag kang matakot. Mariing sabi ni Dolores, hinawakan ang kamay ng anak. Ang balat nito ay malamig na parang yelo. Sinabi ko na sa'yo, may paraan ako. Naayos ko na. Pero paano, ma? 200,000. Saan natin kukunin yon bago magbukas? Halos maiyak na si Katrina. Sana hindi na lang ako nagpadala sa mga kaibigan ko. Akala ko mababawi ko yung natalo ko, lalo lang lumaki. Ang pagsisisi sa boses ni Katrina ay totoo. Ngunit para kay Dolores, huli na ang lahat para doon. Hinawakan ni Dolores ang magkabilang pisngi ng kanyang anak. Pinilit itong tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Katrina. Walang mangyayaring masama sa'yo na iintindihan mo. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Wala akong pakialam kung sino man ang kailangan kong tapakan para mangyari yon. Ang mga salita ay puno ng pagmamahal ng isang ina. Ngunit meron itong lason. Ang lason na handang isakripisyo ang kapakanan ng iba para sa sarili nilang kaligtasan. Ang plano. Sigurado ka ba dyan, ma? Pag-aalinlangan ni Katrina. Paano kung hindi umamin si Amara? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dolores. Aamin siya, anak. Maniwala ka sa akin. Sa ilalim ng lahat ng pagkukunwari niyang kabaitan, mahina ang amarang yan. At si Javier, alam nating dalawa na mas papanig pa rin sa akin ang anak ko. Konting pilit pa, bibigay din yon. Isusuko niya ang mga alahas, aaminin ang kasalanan, at sa wakas, magkakaroon na tayo ng dahilan para palayasin siya sa buhay natin at sa pamamahay na ito. Ito ang totoong plano. Ang pagnanakaw ay hindi lang para sa pera. Ito rin ay para sa kapangyarihan. Para maibalik ang kontrol na pakiramdam niya'y unti-unting inaagaw sa kanya ni Amara. Niyakap ni Dolores ang kanyang anak. Sa una, ito ay yakap ng isang inang nagpapakalma sa kanyang natatakot na supling. Ngunit habang tumatagal, ang yakap ay humigpit. Hindi na ito yakap ng pagmamahal, kundi yakap ng pagsasabuatan. Isang sumpaan ng 2 taong nalulunod na handang kumapit kahit sa kapwa nila nalulunod. Magtiwala ka lang kay mama, bulong ni Dolores sa tainga ni Katrina. Malapit na, anak. Malapit nang matapos ang problema natin. Kumala sila sa pagkakayakap at sa mga mata ni Katrina. Nakita ni Dolores ang pagbabalik ng kaunting pag-asa na hinaluan ng pagtanggap sa kanilang karumal-dumal na plano. Habang nag-iisip si Dolores ng susunod nilang hakbang, napatingin siya sa bintana ng kusina na nakatanaw sa kanilang driveway. At doon, nakita niya ito. Si Amara, ngunit may kakaiba. Hindi ito ang Amara na laging nakayuko, na parang laging humihingi ng tawad sa sarili niyang pag-iral. Ang Amara na naglalakad palabas ng kanilang gate ay tuwid ang likod. Ang bawat hakbang ay tiyak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata, kahit sa malayo, ay tila may bagong apoy. Isang determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Dolores sa kanya. Saan siya pupunta? Mahinang tanong ni Katrina na sumunod sa tinitingnan ng ina. Hindi sumagot si Dolores. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Ang daga na akala niya'y na-corner na nila ay biglang lumabas ng lungga. Hindi para sumuko, kundi para lumaban. At sa unang pagkakataon, mula nang simulan nila ang kanilang plano,
Naramdaman ni Dolores ang isang malamig na agos ng pagdududa. Go. Bawat hakbang palayo sa gate ng bahay ng mga Reyes ay parang isang hakbang papalapit sa kanyang sarili. Ang hangin sa labas ay mas sariwa, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. O baka naman, ang pagbabago ay wala sa paligid, kundi nasa loob na niya. Ang USB sa kanyang bulsa ay parang isang maliit na bato, mabigat sa katotohanan, ngunit matatag. Ang sulat ni Papa Renato, bagamat naiwan sa kanyang silid, ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Ang mga salita nito ang naging hangin sa kanyang baga, ang lakas sa kanyang mga binti. Hindi na siya ang Amara na naglalakad ng nakayuko. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa daan. Ang bawat taong nakakasalubong niya ay tinitingnan niya sa mata. Wala na ang hiya, wala na ang takot na mahusgahan dahil alam na niya ang totoo at ang katotohanan ang nagpapalaya. Nilagpasan niya ang karaniwang paradahan ng tricycle sa kanto. Nilagpasan niya ang paborito niyang panaderya kung saan madalas siyang bumibili ng mainit na pandesal. Mayroon siyang isang destinasyon, isang lugar na hindi niya aakalaing pupuntahan niya sa ganitong paraan. Ang presinto ng pulis. Ang gusali ay simple lang, pininturahan ng puti at asul. Sa harapan nito ay may isang bandila ng Pilipinas na marahang iwinawagayway ng hangin. Para sa marami, ito ay isang lugar ng takot at gulo. Ngunit para kay Amara ngayon, ito ang lugar ng pag-asa. Ito ang lugar kung saan ang hustisya, gaano man kaliit, ay maaaring magsimula. Huminto siya sa harap ng salaming pinto, huminga ng malalim, at pumasok. Ang loob ng presinto ay abala. May mga pulis na naglalakad, may mga taong nag-uusap sa mga mesa, at may isang pamilyar na amoy ng papel at kape. Lumapit siya sa desk sergeant, isang lalaking may edad na at may makapal na bigote. Nag-angat ito ng tingin mula sa kanyang binabasang logbook. Magandang hapon po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, ma'am? Tanong nito. Ang boses ay magalang, ngunit walang sigla. Napalunok si Amara. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paghawak sa strap ng kanyang bag. Magandang hapon din po, sir. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang inaasahan. Nandito po ako para mag-report. Report ng ano? Nawalan? Ninakawan? Tanong ng pulis. Kumuha ng isang blankong formularyo. Umiling si Amara. Hindi po. Nandito po ako para isumbong ang sarili ko. Natigilan ng pulis. Ibinaba nito ang ballpen at tiningnan si Amara nang mas maigi na para bang sinusuri kung nagbibiro lang ba siya. Ano ang sabi mo, iha? Pinagbibintangan po ako ng pamilya ng asawa ko na nagnakaw ng mga alahas na ginto. Paliwanag ni Amara, pinapanatili ang kanyang tingin sa mata ng pulis. At gusto ko pong hilingin sa inyo na imbestigahan ako. Ang pagtataka sa mukha ng desk sergeant ay napalitan ng interes. Sa lahat ng taon niya sa serbisyo, ngayon lang siya nakarinig ng ganitong klaseng reklamo. Karaniwan, ang mga tao ay pumupunta doon para magreklamo laban sa iba, hindi laban sa kanilang sarili. Umupo ka muna, ma'am, sabi nito. Itinuro ang isang upuang plastik sa tabi ng kanyang mesa. Pakikwento mo nga sa akin ng maayos. Umupo si Amara at buong hinahon na isinalaysay ang mga pangyayari. Sinabi niya ang tungkol sa pagkawala ng mga alahas at ang direktang pagbibintang sa kanya ni Dolores at Katrina. Sinabi niya kung paano siya pinilit ng sarili niyang asawa na umamin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit may isang mahalagang detalye siyang hindi binanggit. Hindi niya binanggit ang tungkol sa camera, sa USB o sa sulat ng kanyang biyenan. Iyon ang kanyang huling baraha, isang alas na ilalabas lang niya sa tamang panahon. Kaya po, sir, pagkatapos niya, hinihiling ko po na pumunta kayo sa bahay namin.
Hayaan ninyo po silang magsampa ng formal na reklamo. Hayaan ninyong kunin ang lahat ng testimonya. Handa po akong harapin ang anumang investigasyon. Matagal na tinitigan ng pulis si Amara. Nakita niya ang sinseridad at determinasyon sa mga mata nito. Hindi ito ang mga mata ng isang magnanakaw. Ito ang mga mata ng isang taong naagrabyado. Tumango-tango ang pulis. Sige, sabi nito. Kakausapin ko ang dalawa sa aking mga tauhan. Sasamahan kanila pabalik sa inyo para kunin ang pahayag ng lahat. Habang naghihintay, kinuha ni Amara ang kanyang telepono mula sa bag. Nakita niya ang 10 missed calls at 15 text messages, lahat galing kay Javier. Amara, nasaan ka? Umuwi ka na. Pag-usapan natin to. Please, wag mo namang gawin to. Lalo lang lalaki ang gulo. Amara, nag-aalala na ako. Sumagot ka. Ang dating Amara ay siguradong matataranta sa mga mensaheng iyon. Ang dating Amara ay siguradong babalik, yuyuko at hihingi ng tawad kahit hindi niya alam kung para saan. Ngunit ang bagong Amara ay iba na. Isang mahabang pindot sa power button at ang screen ay naging itim. Ano na, ma'am? Napatingala si Amara. 2 unipormadong pulis, isang lalaki at isang babae, ang nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. Handa na po ba kayo? Tanong ng babaeng pulis. Tumayo si Amara. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang puso ay kalmado. Inilagay niya ang telepono pabalik sa kanyang bag, kasama ng lahat ng pag-aalinlangan at takot na dati niyang nararamdaman. Opo, sagot niya. Isang maliit ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handang-handa na po. Sumakay sila sa mobile patrol car. Habang ang sasakyan ay umaandar pabalik sa pamilyar na kalye, tanaw ni Amara ang bahay ng mga Reyes sa di kalayuan. Ito na ang simula ng laban. Isang laban hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para sa kanyang pagkatao. At sa pagkakataong ito, hindi siya susuko. Ang bawat segundo ng katahimikan mula sa itaas ay parang isang dagok sa dibdib ni Javier Reyes. Kanina pa siya pabalik-balik sa paglalakad sa sala. Ang kanyang telepono ay mahigpit na hawak sa isang kamay. Ang matigas na sagot ni Amara mula sa kabilang panig ng pinto, "Umalis ka, Javier," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano na? Hindi pa rin ba siya lumalabas? Iritableng tanong ni Dolores na nakaupo na sa sofa. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Wala na ang mga luha. Napalitan na ito ng isang nagbabantang pagkainip. Ano bang akala niya? Makakatakas siya sa pagtatago sa kwartong yon. Hayaan niyo na muna, ma. Baka kailangan lang niyang mag-isip-isip, sagot ni Javier. Kahit siya mismo ay hindi na naniniwala sa sarili niyang mga salita. Ang Amara na narinig niya kanina ay hindi tunog nag-iisip. Ito ay tunog nagpasya na. Mag-isip? O baka naman tinatago na niya yung mga ginto kung saan? Sabat ni Katrina, naabala sa pag-scroll sa kanyang telepono na para bang walang pakialam, ngunit ang talas ng kanyang dila ay nanatili. Dapat talaga, kuya. Pinilit mo nang buksan yung pinto. Napabuntong hininga na lang si Javier. Pakiramdam niya ay nahahati ang kanyang katawan sa 3 magkakaibang direksyon. Gusto niyang kampihan ang kanyang ina at kapatid para matigil na ang gulo. Gusto niyang paniwalaan at ipagtanggol ang kanyang asawa. At higit sa lahat, gusto na lang niyang magtago at hintaying matapos ang lahat. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang manatili sa gitna. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na katok sa kanilang pintuan ang nagpatigil sa lahat. Nagkatinginan silang 3. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Baka mga katsismosa lang ni Mama. Kibit-balikat na sabi ni Katrina. Ako na ang magbubukas, alok ni Javier. Nagpapasalamat sa anumang distraksyon. Lumakad siya papunta sa pinto. Inayos ang kanyang damit
pilit na ngumiti bago pihitin ang seradura. Ang nangiti ay agad na naglaho sa kanyang mukha. Sa harap niya ay hindi isang kapitbahay. Sa harap niya ay nakatayo si Amara. At sa magkabilang gilid nito, suot ang kanilang bughaw na uniforme ay 2 pulis. Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong kabahayan. Maging ang ugong ng aircon ay tila huminto. Walang salitang lumabas sa bibig ni Javier. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang eksenang nasa harap niya. Ang kanyang asawa, na dapat ay nasa itaas, ay nandito ngayon sa labas, kasama ang mga alagad ng batas. Javier? Mahinang tawag ni Amara. Ang boses niya ay kalmado, walang bahid ng emosyon. Sa likod ni Javier, narinig niya ang mabilis na mga yabag. Lumitaw sa kanyang gilid sina Dolores at Katrina. Ang kanilang mga mukha ay dumaan sa mabilis na serya ng emosyon. Una ay pagkalito, sinundan ng gulat, at sa huli ay isang hindi maitagong pag-aalala. Ano? Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Dolores. Ang tingin ay palipat-lipat kay Amara at sa 2 pulis. Ang babaeng pulis ang sumagot. Magandang hapon po. Nandito po kami dahil sa isang report. Maari po ba kaming pumasok? Bago pa man makasagot si Javier, si Amara na ang unang humakbang papasok na sinundan ng mga pulis. Ang kanyang presensya ay tila nagpabago sa hangin sa loob ng sala. Hindi na siya ang biktimang nakayuko. Siya ngayon ang may dala ng awtoridad. Biglang bumalik sa katinuan si Dolores. Ang pagkaalerto ay mabilis na napalitan ng pamilyar na drama. Ang kanyang mga mata ay biglang nanubig. Ang kanyang mga labi ay nanginig. At ang kanyang boses ay naging basag. Diyos ko po, salamat at dumating kayo, sabi niya. Humahakbang palapit sa mga pulis na para bang sila ang kanyang mga tagapagligtas. Itong manugang ko, si Amara. Matapos namin siyang kupkupin at ituring na parang tunay na anak, ninakawan niya kami. Ang mga alahas ko, ang tanging alaala ng aking ina, kinuha niya. Totoo po yan, officer. Mabilis na segunda ni Katrina na agad na umalalay sa kanyang nanghihinang ina. Kanina lang po namin nalaman. At itong si Ate Amara, nagkulong lang sa kwarto. Tingnan nyo, lumabas na pala para tumakas. Pinanood ni Javier ang pag-arte ng kanyang ina at kapatid. Isang pag-arte na napaka-epektibo kanina. Ngunit ngayon, sa harap ng mga unipormadong pulis at ng isang Amara na hindi man lang kumukurap, ang lahat ay parang isang desperadong palabas. Tumingin siya kay Amara, umaasang makakita ng takot, galit o kahit anong emosyon, ngunit wala. Ang tanging nakita niya ay isang kalmadong babae na tahimik na nagmamasid. Hinahayaan silang ilabas ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Hindi na natiis ni Javier. Kailangan niyang makausap si Amara. Kailangan niyang itigil ang kabaliwang ito bago pa ito lumala. Hinawakan niya ang braso ng asawa at pilit na hinila ito palayo sa mga pulis. Amara, ano ba to? Pabulong niyang tanong. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Ano ang ginagawa mo? Pwede ba? Huwag na nating palakihin to. Mag-usap tayo. Ngunit sa gulat niya, marahan ngunit mariing inalis ni Amara ang kamay niya sa braso nito. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon ngayong araw, nakita niya ang isang kislap ng emosyon sa mga mata nito. Hindi galit, kundi awa. Isang nakakainsultong awa. Huli na para dyan, Javier. Simpleng sagot nito, bago muling ibinaling ang atensyon sa mga pulis. Ang lalaking pulis na kanina patahimik na nagmamasid at tila sinusuri ang bawat isa sa kanila ay tumikhim para kunin ang atensyon ng lahat. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad na agad na nagpatahimik sa nag-aalburutong si Dolores. Sige po, maupo po tayong lahat, sabi niya, iginagala ang kanyang mga mata sa buong sala. Ginang Reyes, sabi niya, tumutukoy kay Dolores.
Naiintindihan po namin ang inyong reklamo. At kayo naman, ma'am, sabi niya, bumabaling kay Amara. Kayo po ang nag-request ng aming presensya. Para maging formal at maayos ang lahat, kailangan naming kunin ang opisyal na pahayag ng bawat isa sa inyo. Agad na umupo si Dolores sa sofa, hinila si Katrina sa tabi niya, at muling inihanda ang kanyang sarili para sa isa na namang madamdaming salaysay. Si Javier ay nanatiling nakatayo sa gitna, tila isang estatwang hindi alam kung saan lulugar. Si Amara naman ay pumili ng isang silyang solo, bahagyang malayo sa kanila. Ang kanyang postura ay tuwid at kalmado. Inilabas ng babaeng pulis ang isang maliit na notebook at ballpen. Tumingin ang lalaking pulis sa kanila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay tila kayang basahin ang mga kasinungalingang hindi pa nabibigkas. Ang kanyang tingin ay huminto kay Amara. Ginang Reyes, kailangan naming kunin ang pahayag ng lahat. Magsimula tayo sa iyo, Mrs. Amara Reyes. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Inaasahan ni Dolores na siya ang unang kakausapin. Inaasahan ni Javier ang isang pagsabog mula kay Amara. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Dahan-dahang itinuon ni Amara ang kanyang tingin, hindi sa pulis, kundi sa kanyang biyenan. Tinitigan niya si Dolores ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang takot, walang galit. Isang tingin na puno ng isang malamig at matatag na determinasyon. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa pulis at tumango. Handa po ako. Ang sala ay naging isang silid hukuman. Ang mga pulis ang nagsilbing hukom at si Amara ang akusadong nakaupo sa gitna. Ang bawat sulok ng silid ay tila humihinga ng may tensyon, naghihintay sa susunod na salitang bibitawan. Bago pa man makapagsalita si Amara, sumingit na si Dolores na para bang hindi na makapaghintay na isalaysay ang kanyang panig. Officer, hayaan niyo pong ako ang magpaliwanag. Anya, ang boses ay puno ng pilit na hinahon na sa ilalim ay kumukulo ang galit. Kaninang umaga, pagkatapos naming mag-almusal, umakyat po ako sa aking silid para magpahinga. Si Amara lang ang naiwan dito sa baba at pagbaba ko para uminom ng tubig. Dito na nagsimulang manginig ang boses ni Dolores at muli na namang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakita kong nakabukas na ang kahon ng aking mga alahas. At wala na ang lahat. Sinulyapan ni Amara ang kanyang biyenan. Perpekto ang bawat galaw, ang bawat paghikbi. Isang napakagaling na aktres na nagtatanghal para sa pinakamahalagang papel ng kanyang buhay. Wala po ba kayong ibang pinaghihinalaan, Ginang Reyes? Tanong ng babaeng pulis habang masusing isinusulat ang bawat detalye. Wala na po. Sino pa ba? Mabilis na sagot ni Dolores, itinuro si Amara. Siya lang po. At nang kinumpronta namin siya, nagkulong siya sa kwarto. Hindi ba't yun ang ginagawa ng isang taong may kasalanan? Tumingin ngayon ang lalaking pulis kay Amara. Ang kanyang mga mata ay seryoso at mapanuri. Mrs. Reyes, nasaan ka kaninang umaga? Sabihin nating sa pagitan ng alas 9 at alas 11? Nandito lang po sa bahay, sir. Kalmadong sagot ni Amara. Naglinis po ako ng bahay pagkatapos naming mag-almusal. Nagkaroon ba kayo ng pagtatalo ng inyong biyenan bago ang insidente? Hindi po. Mayroon ka bang anumang malaking pagkakautang? O anumang problemang pinansyal na hindi alam ng iyong asawa? Sa tanong na yon, nakita ni Amara ang isang panandaliang nangisi sa mukha ni Katrina. Ito na ang inaasahan nila. Ang pagpipinta sa kanya bilang isang desperadong magnanakaw. Wala po akong utang, sir. Matatag niyang sagot. At wala po akong problemang pinansyal. Ang bawat sagot ni Amara ay simple, direkta, at walang paligoy-ligoy. Ang kanyang kahinahunan ay tila mas lalong nagpainis kay Dolores. Sinungaling! Baka nalululong ka na sa sugal, ha?
Sigaw ni Dolores, ngunit agad siyang sinaway ng tingin ng pulis. Sa buong panahong iyon, si Javier ay hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Naglalakad siya ng kaunti, hihinto, ipapasok ang kamay sa bulsa, at pagkatapos ay aalisin din. Ang kanyang mga mata ay parang bola ng pingpong, palipat-lipat mula kay Amara patungo sa kanyang ina. Nakikita ni Amara ang pagdurusa sa mukha nito, ang digmaan sa loob ng kanyang kalooban. Ngunit ang awa ay hindi na sapat para baguhin ang kanyang pasya. Matapos ang ilan pang mga tanong na sinagot lahat ni Amara ng may katatagan, isang maikling katahimikan ang namayani. Tumingin ang lalaking pulis sa kanyang kasama na bahagyang tumango. Tila wala na silang makuhang bago. Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Amara. Hinintay niyang makuha ang atensyon ng lahat. At nang ang lahat ng mga mata, ang mapanuri, ang mapanghuga, ang naguguluhan, ay nakatuon sa kanya, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malinaw at may bigat na pumuno sa buong silid. Opisyal, panimula niya, direktang nakatingin sa lalaking pulis. Salamat po sa inyong mga tanong. Naiintindihan ko po na kailangan ninyong gawin ang inyong trabaho. Nagkatinginan sina Dolores at Katrina. Isang mayabang na ngiti ang naglalaro sa kanilang mga labi. Para sa kanila, ito na ang simula ng pagsuko ni Amara. Ngunit nagkamali sila. Hindi po ako magpapaliwanag pa, pagpapatuloy ni Amara. Hindi ko po kayo susubukang kumbinsihin sa pamamagitan lang ng aking mga salita. Dahil meron po akong nais ipakita sa inyo. Nawala ang nangiti sa mukha ni na Dolores at Katrina. Ang noo ni Javier ay lalong kumunot sa pagkalito. Isang bagay, sabi ni Amara, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon at tumitig sa kanyang biyenan at hipag na magpapatunay sa lahat. Isang halakhak ang kumawala kay Dolores. Ano ang pinagsasasabi mo riyan? Huwag mong ibahin ang usapan. Ngunit hindi na pinansin ni Amara ang kanyang mga sinabi. Dahan-dahan, sa paraang tila ba bawat galaw niya ay mahalaga, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinasok sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang lahat ng mata ay sumunod sa bawat sentimetro ng paggalaw ng kanyang kamay. Ang pag-arte ni Dolores ay natigil. Ang pag-scroll ni Katrina sa telepono ay nahinto. Ang paglalakad ni Javier ay natigil. At pagkatapos, dahan-dahan, inilabas niya ito. Isang maliit, itim na USB flash drive. Itinaas niya ito sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo na para bang isa itong mahalagang hiyas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak sa sala. Ang hangin ay tila naubos. Walang sino man ang gumalaw. Walang sino man ang huminga. Ang tanging nakikita nila ay ang maliit na bagay sa kamay ni Amara. Isang munting piraso ng teknolohiya na ngayon ay tila may hawak ng kapalaran ng lahat ng naroroon. Tumingin si Amara sa mga pulis, pagkatapos ay kay Javier, at sa huli, kina Dolores at Katrina, na ang mga mukha ngayon ay puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Narito po ang katotohanan. Ang paningin ni Javier ay nakapako sa maliit na USB na hawak ni Amara. Sa isip niya, isa lang itong simpleng bagay. Ngunit sa paraan ng paghawak dito ng kanyang asawa at sa biglaang pagbabago ng reaksyon sa mukha ng kanyang ina at kapatid, alam niyang mayroon itong hindi kapani-paniwalang bigat. Ano yan? Nag-aalangang tanong ng lalaking pulis na unang nakabawi sa pagkabigla. Katibayan po. Sagot ni Amara, hindi inaalis ang tingin kina Dolores. Maari ko po bang gamitin ang telebisyon? Bago pa man makasagot ang pulis, si Javier na ang kumilos. Tila isang robot na sumusunod sa utos, kinuha niya ang remote control at binuksan ang malaking flat screen TV na nakasabit sa dingding. Isang asul na screen ang bumungad sa kanila, na lalong nagpatingkad sa tensyon sa silid. Tumayo si Amara at lumapit sa TV. Ang bawat hakbang niya ay marahan at sinadya. Walang sino man ang nangahas na pigilan siya. Kinuha niya ang isang maliit na cable
mula sa drawer sa ilalim ng TV at isinaksak ito sa USB port. Pagkatapos, isinaksak niya ang kabilang dulo sa kanyang laptop na kanina pa pala niya dala sa loob ng kanyang bag. Ang mukha ni Dolores ay unti-unting namumutla, na para bang nakakita siya ng multo. Si Katrina naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Amara, ano bang kalokohan ito? Pilit na pinatatatag ni Dolores ang kanyang boses. Ngunit mayroon na itong panginginig. Itigil mo na yan! Hindi siya pinansin ni Amara. Sa ilang pag-click lang sa kanyang laptop, ang asul na screen ng TV ay napalitan ng isang pamilyar na imahe. Ang kanilang sala, nakuha mula sa isang mataas na anggulo, mula sa direksyon ng estante kung saan nakapatong ang mga lumang porselana. Narinig ni Javier ang isang pigil na paghinga mula kay Katrina, maging siya ay napakunot ang noo. Isang video, saan ito nanggaling? Idinoble-click ni Amara ang isang video file at ang imahe ay nagsimulang gumalaw. Sa screen, nakita nila ang kanilang sala, walang tao. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, pumasok sa frame sina Dolores at Katrina. Ang petsa at oras na nakasulat sa ibabang bahagi ng screen ay mula sa araw, bago ang pagnanakaw. Sigurado ka ba ritong walang makakakita sa atin, Mama? Tanong ng boses ni Katrina mula sa TV. Ang audio ay malinaw na malinaw. Tila ba nagsasalita lang sila sa kanilang tabi. Sino namang makakakita? Nasa taas si Amara at si Javier ay nasa trabaho. Sagot ng boses ni Dolores. Nanigas si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang ina. Si Dolores ay nakatitig sa screen. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla at pagkatakot. Sa video, nakita nilang lumapit si Dolores sa antigong kahon ng alahas. Binuksan niya ito, ngunit hindi para tingnan kung kompleto. Dahan-dahan, isa-isa, kinuha niya ang mga kwintas, ang mga pulseras, ang mga hikaw, at inilagay ang mga ito sa isang itim na velvet na supot na hawak ni Katrina. Bilisan mo, Mama, sabi ni Katrina sa video, palingalinga sa paligid. Sandali lang, sagot ni Dolores. Nang mahakot na niya ang lahat ng laman ng kahon, itinabi niya ang supot. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang hikaw, ang hikaw ni Amara. Ang buong silid ay tila nawalan ng hangin. Nakita ni Javier kung paano maingat na inilagay ng kanyang ina ang hikaw sa gilid ng carpet, malapit sa paanan ng mesa, ang eksaktong lugar kung saan ito natagpuan ni Katrina. Ayan, sabi ni Dolores sa video, pinagpagan ng kanyang mga kamay na may ngiti ng tagumpay. Perpekto, bukas, sa tamang oras, sisimulan ko na ang palabas. At ikaw, sabi niya, humarap kay Katrina. Siguraduhin mong ikaw ang unang makakakita nitong hikaw na ito. Intindihin mo? Opo, Mama, sagot ni Katrina. Siguraduhin mong walang makakakita, Katrina. Ang huling linyang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Javier. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pag-arte, lahat ng luhang peke, lahat ay nakahain na ngayon sa harap nila. Isinisiwalat ng isang maliit na kamera na hindi nila alam na naroroon. Pinatay ni Amara ang video. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat, mas nakabibingi kaysa sa kahit anong sigaw. Dahan-dahan, lumingon si Javier. Tiningnan niya ang kanyang ina. Si Dolores ay nakaupo pa rin, ngunit ang kulay ay tuluyan nang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa blankong screen ng TV na para bang umaasa siyang mabubura ang lahat ng kanyang nakita. Si Katrina naman ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Ang dalawang pulis ay tumayo. Ang kanilang mga mukha ay wala ng bahid ng pagdududa.
Napalitan na ito ng isang malamig at propesyonal na awtoridad. Lumapit sila sa mag-inang nakaupo sa sofa. Hindi. Nagsimulang bumulong si Dolores, umiiling-iling. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat, walang saysay. Sila mismo ang naging saksi sa sarili nilang kasalanan. Biglang napasigaw si Dolores at bumagsak sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang naniniwala sa kanyang pag-arte. Ito ay hindi na pag-iyak ng isang biktima. Ito ay ang sigaw ng isang taong nahuli, isang taong nasukol at wala nang matatakbuhan. Hindi totoo yan. Desperadong sigaw ni Katrina. Itinataas ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. May nag-set up lang sa amin. Ang lalaking pulis ay umiling lang. Tumingin siya sa mag-ina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng batas na hindi matitinag. Ginang Dolores Reyes, binibining Katrina Reyes, sumama kayo sa amin sa presinto. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol na ibinaba sa gitna ng kanilang sala. Ang katotohanang matagal nilang itinago at ibinaluktot ay sa wakas ay lumabas. Nakasulat hindi sa papel, kundi sa liwanag na nagmumula sa isang screen. Isang liwanag na tumagos sa pinakamadilim na sulok ng kanilang mga puso at isiniwalat ang lahat. Ang tunog ng pag-click ng posa sa mga kamay ni Dolores at pagkatapos ay kay Katrina ay isang tunog na habambuhay na mananatili sa alaala ni Amara. Iyon ang tunog ng hustisya, ang tunog ng katotohanan. Ngunit kasabay nito, iyon din ang tunog ng tuluyang pagkasira ng isang pamilya. Walang naganap na iskandalo. Tila ba naubos na ang lahat ng lakas ni na Dolores at Katrina sa kanilang mga kasinungalingan. Tahimik silang sumama sa mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay nakayuko sa kahihiyan. Si Dolores, na kanina'y isang reynang naghahari-harian sa kanyang kaharian, ay mukha na ngayong isang pulubing walang natira, kundi ang basahan sa katawan. Si Katrina, ang sosyal at palaging nakaangat ang noo, ay tila isang batang nawawala, takot at walang mapagtaguan. Nang magsara ang pinto at umalis na ang patrol car, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Isang katahimikang mas malakas pa sa lahat ng sigawan na naganap kanina. Naiwan silang dalawa ni Javier sa gitna ng sala, isang malawak na espasyo na dati puno ng mga pagpapanggap at ngayoy puno ng mga basag na piraso ng katotohanan. Si Amara ay nanatiling nakatayo malapit sa TV. Ang kanyang mga kamay ay nakababa sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang pagod, isang malalim na pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Tapos na ang laban. Nanalo siya. Ngunit bakit parang wala siyang maramdamang tunay na tagumpay? Dahan-dahan, lumingon si Javier. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit, pagsisisi at kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay namumula. At nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Amara ang isang lalaking ganap na wasak. Amara. Nagsimula si Javier. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Hindi sumagot si Amara. Hinintay lang niya. Isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa si Javier ay nasa harap na niya. At doon, sa gitna ng kanilang sala, sa ilalim ng mga matang mapanuri, ng mga palamuting pag-aari ng kanyang ina, dahan-dahang lumuhod si Javier Reyes sa harap ng kanyang asawa. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol. Hindi ito ang pekeng pag-iyak ni Dolores. Ito ay isang tunay, masakit at nakakaawang pag-iyak ng isang lalaking huli nang napagtanto ang lahat. Patawarin mo ko, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Amara, patawarin mo ako. Patawad. Paulit-ulit niyang sinabi ang salitang iyon na para bang ang bawat pagbigkas ay makakabawas sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi ako naniwala sa'yo. Mas pinaniwalaan ko sila. Ang duwag-duwag ko. Ang tanga-tanga ko.
patawarin mo ako." Pinanood lang siya ni Amara. Ang puso niya, na kanina'y manhid na parang bato, ay nakaramdam ng isang maliit na kurot. Isang bahagi sa kanya ang naawang makita ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso na nasa ganoong kalagayan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang mas malaking bahagi na nasugatan at nadurog, ay alam na ang patawad ay hindi na sapat para buuin ang mga basag na piraso. Hindi niya sinabing, "Tumayo ka dyan." Hindi niya sinabing, "Okay na." Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat ng sakit at pagsisisi na nararapat lang nitong maramdaman. Nang sa wakas ay tumahan ito sa pag-iyak, na natili itong nakaluhod. Ang mga matay nakatingin sa sahig na para bang hindi na nito kayang salubungin ang kanyang tingin. "Amara, ayusin ko to," sabi nito. Ang boses ay paos. "Kakausapin ko sila. Babawi ako sa'yo. Huwag mo lang akong iwan." Pakiusap, ang pagsusumamo sa boses nito ay totoo. Ngunit ang mga salitang iyon ay para na lamang hangin kay Amara. Hindi siya sumagot. Sa halip, tinalikuran niya ito. Dahan-dahan, sa parehong paraan na bumaba siya kanina, umakyat siya sa hagdan, pabalik sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay isang paglayo, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal. Narinig niya ang pagtayo ni Javier at ang pagsunod nito sa kanya. Huminto ito sa may pintuan ng kanilang silid. Hindi na nangahas na pumasok pa. Mula roon, pinanood siya nito sa katahimikan. Binuksan ni Amara ang aparador. Inilabas niya ang isang malaking maleta na matagal nang hindi nagagamit. Binuksan niya ito sa ibabaw ng kama. At pagkatapos, isa-isa, nagsimula siyang mag-impake. Inilagay niya ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, ang maliit na larawan ng kanyang mga magulang. Hindi niya kinuha ang anumang bagay na regalo ni Javier o ng pamilya nito. Tanging ang mga bagay na tunay na sa kanya. Anong ginagawa mo?" Tanong ni Javier mula sa pinto. Ang boses ay puno ng takot. "Umalis ka na, Javier," mahinang sabi ni Amara. Hindi lumilingon. Hindi ako aalis," sabi nito. Ang boses ay mas matatag na ngayon. "Hindi kita hahayaang umalis." Doon na huminto sa pag-iimpake si Amara. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ito. Wala nang awa sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na katotohanan. "Wala ka ng karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko," sabi niya. "Nawala mo ang karapatang yan nung mas pinili mong paniwalaan ang mga kasinungalingan nila kaysa sa katotohanan ko. Nawala mo yan nung hiniling mong sumuko na lang ako para sa kapayapaan ng pamilya." Isinara niya ang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila isang pinal na hatol. Hinigit niya ang maleta mula sa kama at naglakad papunta sa pinto. Tumabi si Javier na para bang natakot sa determinasyon sa kanyang mga mata. Huminto si Amara sa harap niya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ito. Ang lalaking pinangarap niyang makasama hanggang sa pagtanda. Sana natuto kang maging isang asawa bago naging huli ang lahat. At pagkatapos, nilagpasan niya ito. Bawat hakbang pababa ng hagdan ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Nang marating niya ang pinto sa ibaba, hindi na siya lumingon pa. Binuksan niya ito, lumabas, at isinara ito nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Iniwan niya si Javier sa loob, mag-isa sa isang bahay na puno ng katahimikan at mga basag na piraso. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming pwedeng magbago. Ang isang malalim na sugat ay maaaring magsimulang maghilom. Ang isang wasak na pundasyon ay maaaring magsimulang buuin muli. At ang isang babaeng minsang inakala na wala ng halaga ay maaaring matutunang mahalin ang kanyang sarili. Ang amoy ng kanila at bagong lutong tinapay ang gumising kay Amara. Hindi na ang amoy ng lumang kahoy at sama ng loob sa bahay ng mga Reyes.
Sa maliit niyang apartment na inuupahan sa sentro ng Angeles, natagpuan niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nakatayo siya sa harap ng kanyang oven, suot ang isang apron na may mga mantsa ng harina. Mga mantsa na para sa kanya ay mga medalya ng karangalan. Ang Amara's Sweet Corner, ang kanyang maliit na online bake shop, ay unti-unti nang nakikilala. Ang mga pangarap na minsan niyang ibinulong lang kay Javier sa kalaliman ng gabi ay ngayon ay unti-unti na niyang tinutupad. Mag-isa. Ang nakalipas na 6 na buwan ay hindi naging madali. Ang kaso laban kina Dolores at Katrina ay umuusad pa rin. Ang tsismis sa kanilang komunidad ay naging parang isang bagyo na kailangan niyang pagdaanan. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo siyang tumatatag. Ang mga peklat ay naroon pa, ngunit hindi na sila sariwa. Ang mga ito ay paalala na lang ng isang laban na kanyang naipanalo. Habang maingat niyang inilalagay ang icing sa isang custom-made na cake, tumunog ang kanyang telepono sa mesa. Isang text message. Nang makita niya kung kanino galing, sandali siyang natigilan. Javier. Hindi na ito kasing dalas ng dati. Sa mga unang linggo matapos siyang umalis, araw-araw itong tumatawag at nagte-text, humihingi ng tawad, nangangako ng pagbabago. Ngunit nang hindi siya sumasagot, unti-unti itong tumigil. Ngayon, ang mga mensahe nito ay bihira na lang at laging may paggalang. Amara, kumusta ka na? Alam kong abala ka, pero maaari ba kitang makausap kahit saglit lang? Sa coffee shop malapit sa plaza. Kung ayaw mo, maiintindihan ko. Pinunasan ni Amara ang kanyang mga kamay sa apron at tinitigan ng mensahe. Ang dating Amara ay makakaramdam ng kaba o marahil galit. Ngunit ngayon, ang naramdaman lang niya ay isang kalmadong pagtanggap. Panahon na. Kinahapunan, naroon na siya sa napag-usapang coffee shop. Pumili siya ng isang mesa sa gilid kung saan tanaw niya ang mga taong naglalakad sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Javier. Ang Javier na pumasok sa pinto ay iba sa Javier na huli niyang nakita. Mas payat ito at mayroong isang uri ng pagod sa kanyang mga mata na hindi pa nawawala. Ngunit wala na ang balisang anyo, ang pagiging kimi. Napalitan ito ng isang tahimik na kapanatagan, isang pagtanggap sa kanyang kalagayan. Salamat sa pagdating mo, sabi nito nang makaupo sa harap niya. Kumusta ka na, Javier? Tanong ni Amara. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Javier. Heto, sinusubukang ayusin ang mga nasira. Ang mga kaso ni Mama at Katrina, ako ang umaasikaso at naghahanap ako ng pangalawang trabaho. Bakit? Hindi agad ito sumagot. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang briefcase, isang malaking brown envelope. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa at itinulak palapit kay Amara. Para dyan, sabi niya. Nagtatakang binuksan ni Amara ang envelope. Sa loob, nakita niya ang isang set ng mga dokumento, annulment papers, at sa huling pahina, sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa kanya, ay mayroon ng pirma, ang pirma ni Javier. Alam kong ito ang nararapat. Pagpapatuloy ni Javier, hindi tumitingin sa mga papel, kundi diretso sa mga mata ni Amara. Karapatan mong maging malaya, karapatan mong maging masaya, malayo sa lahat ng gulong idinulot ng pamilya ko, na idinulot ko. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Amara ang pirma. Ito na ang katapusan ng isang kabanata. At yung pangalawang trabaho, dagdag ni Javier, para yun sa'yo. Hindi man sapat, pero sisimulan kong bayaran ang katumbas na halaga ng mga alahas na ninakaw nila Mama sa'yo. Utang ko yan sa'yo, Amara, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong labis na nagkamali. Tumingala si Amara mula sa mga papeles at doon, sa wakas, nakita niya ito. Ang lalaking dapat sana ay si Javier mula pa sa simula. Isang lalaking may paninindigan,
na inaako ang kanyang mga pagkakamali at ginagawa ang tama kahit gaano pa ito kasakit. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at magaan na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Hindi ito ngiti ng pag-ibig na nagbabalik, kundi isang ngiti ng pagpapatawad at paglaya. Isang ngiti ng pasasalamat dahil sa wakas, ang lalaking minahal niya ay natuto ng tumayo sa sarili niyang mga paa. "Salamat, Javier," sabi niya, at ito ay taos-puso. Tumango si Javier at sa kanyang mga mata, nakita ni Amara ang isang kislap ng luhang pinipigilan. Tumayo na ito para umalis, na para bang alam niyang tapos na ang kanilang usapan. Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, huminto ito. "Maari ba?" Nagsimula ito. Ang boses ay bahagyang nag-aalinlangan. "Nabalang araw, maging magkaibigan man lang tayo?" Hindi agad sumagot si Amara. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana ng coffee shop. Ang araw ay malapit ng lumubog, ngunit sa kabilang dako, alam niyang ang buwan ay naghahanda ng sumikat. At pagkatapos ng gabi, palaging may isang bagong umaga. Ang kanyang hinaharap ay isang blangkong pahina. At sa unang pagkakataon, siya ang may hawak ng panulat. Sa huli, ang kwento ni Amara ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil ng pamilya, kundi tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan at sa tapang ng isang babaeng tumangging manatiling biktima nang siya'y paratangan, itinakwil, at iwanang walang kakampi, even ng sariling asawa. Pinili niyang huwag yumuko. Sa halip, hinayaan niyang magsalita ang katotohanan. Ang lihim na USB na iniwan ng yumaong biyenan ay naging simbolo ng hustisya. Walang kasinungalingan ang mananatiling nakatago magpakailanman. Ang mga gumawa ng masama ay naharap sa kahihiyan, at si Amara, na minsang itinuring na walang halaga, ay muling bumangon dala ang dignidad at kalayaan. Dito nagtatapos ang kwento, ngunit nagsisimula ang mga tanong para sa atin. Kung ikaw si Amara, mananatili ka pa ba sa isang relasyong patuloy kang sinasaktan? Sa tingin mo, hanggang kailan dapat magtiis ang isang babae para sa pangalan ng pamilya? At sa sarili mong buhay, naranasan mo na bang hindi paniwalaan kahit nagsasabi ka ng totoo? Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Sana'y nakausap ng kwento ang puso mo. Kumusta ka ngayon? Kung may nais kang ibahagi, huwag mag-atubiling magkomento. Nandito lang ako, handang makinig at pahalagahan ang iyong kwento.